Nasa huling linggo po tayo ngayon ng atin pong series na Unhindered. Sabihin nga po natin ulit yan, Unhindered. May mga bagay po talaga sa buhay po natin na ang hirap mong mapigilan. Di ba may mga buwis buhay na action po tayo. Yung hindi ka talaga kayang pigilan kahit mag-take ka ng risk. Di ba yung gagawin ko talaga ito kahit anong mangyari. Yan po yung tinatawag na mga unhindered. Pero alam po ninyo, meron pong isang bagay talaga na tingin ko bilang mga Kristiyano, hindi po talaga tayo dapat mapigilan po dito kasi beneficial po para po sa atin. Kaya ang topic po natin ngayon ay unhindered prayer. Hindi na mapipigilang pananalangin sa atin pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po ba ninyo, ito pong prayer, ito po talaga yung pwede kong sabihin na bakit napipigilan ka pa, no? Na ito naman po ay parang nasa iyo lahat ang option, nasa iyo lahat ang capability para ito ay magawa. Okay? May mga bagay po siguro na ang hirap pong gawin kasi may mga circumstances na pipigil sa inyo. Na aalala niyo pa po nung pandemic. Nung nag-pandemic, hindi tayo makapunta ng church. Bakit hindi tayo makapunta? Gusto mo pumunta ng church, pero pinagbabawalan po ng gobyerno. Tama po ba? Almost 2 years po yan, no? Baka humigit pa, na hindi tayo makapunta ng church. Although yung iba nagtatago-tago, nagmimit pa rin sila, pero gusto po nating sumunod po sa gobyerno. Pero ganun po, no? Meron po mga circumstances na hindi po natin kontrolado, kaya po hindi po natin magawa-gawa. Tama po ba? Tapos hanggang sa dumating, pwede nang mag-meet ng 15%, 20%, 30%. Grabe, tuwan-tuwa tayo noon kasi mga pinagbigyan tayo ng 30%. Biglang naglabasan yung mga members, 30% nga. Tapos sabi ng government, pwede na ang 100%. Tapos tayo, 30% pa rin. Yung mga ganon, di ba? Hindi na umalis sa 30%. Ayan, sabi ng iba, excited na kami, pastor. Gusto na namin. Lungkot na lungkot kami. Damang-dama mo naman, nung 30% pa lang. Pero nung nag-100%, sabi niya, sa bahay muna kami, pastor. Ayan, online na lang. Pero alam po ninyo, yung panalangin, ito yung isang bagay na wala namang humahadlang sa iyo. Hindi ka kayang pigilan. May mga bagay na hindi po mahahadlangan ka ng mga circumstances. Halimbawa po, yung paghinga, napipigilan po ba kayo sa paghinga? Nauutusan po ba kayo na huwag kang hihinga? Ang hirap po ng gano'n, no? Na hindi ka hihinga. So, siguro kaya mong pigilin yan hanggang doon lang sa kaya mong mabuhay. Pero, eventually, talagang hihinga pa rin tayo. Meron ako narinig, sabi ang panalangin should be as natural as breathing. Ang panalangin daw, dapat ganun ka natural. Kung paano tayo po, hindi po natin ma-imagine na hindi tayo hihinga, prayer should be like that. Ganun din po ang ating panalangin. Natitiis po ba natin hindi kumain? Baka ngayon pa lang iniisip na po natin, ulam natin mamaya. Hindi po talaga natin matiis na hindi talaga kakain. Natural na po yan no? May mga bagay tayong ginagawa araw-araw na ang hirap pong mahadlangan. Kasi natural na po yan, lifestyle na po natin yan mga kapatid. Kaya ito po, nais ko lang po kayong i-encourage sa bagay po na ito na alam ko napakabuti para sa isang Kristiyano. Ang text po natin ay nasa Colossians 4:2-4. Colossians 4:2-4. Sabi po dito sa verse, devote yourselves to prayer. Pwede ba nating sabihin yung praise na yan? 1, 2, 3. Devote yourselves to prayer. Being watchful and thankful. And pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Alam po ninyo mga kapatid, sabi po ni F.B. Meyer, the great tragedy of life is not an answered prayer, but an offered prayer. Ano daw? Ang greatest tragedy ng buhay, hindi yung
wala kang nakamtan na gusto mong sagot. Naranasan niyo na po ba yan? Nag-pray kayo, tapos parang walang sagot, ano? Walang sagot, in a sense, kasi hindi iyon ang binigay ni Lord na sagot sa iyo, yung hinihingi mo. So sabi ng iba, ang tingin ng iba dyan ay parang tragedy kasi humihingi ka, tapos ay expectant ka, umaasa-asa ka kay Lord, ang laki ng faith mo, pero parang hindi naman talaga siya dumating. Okay? Yan daw ang great tragedy or greatest tragedy na na-experience ng iba. Pero hindi daw talaga yan ang greatest tragedy. Ang greatest tragedy is an offered prayer. Isang panalangin na hindi mo binitiwan, isang panalangin na hindi mo sinambit, isang panalangin na hindi mo inoffer sa God, isang panalangin na hindi mo hiningi sa Panginoon. Panalangin lang ng puso mo, pero hindi mo talaga binanggit ito sa atin pong Panginoon. Ang Lord, lagi pong sinasabi, ask. Diba? Ask. Humingi po tayo at tayo po ay bibigyan. Alam po ba ninyo na ang panalangin ay inihalin tulad sa mga ganitong bagay? Ang panalangin po, mga kapatid, ay isang untapped resources or untapped resource. Yan po yung panalangin. Pag sinabi po nating untapped resource, na andyan siya, available siya, it refers to an asset, it refers to a resources na nandyan, naka-reserve siya, and yet it has not been fully utilized. Iyon pong ibig sabihin pag sinabi nating untapped resource. Nahandyan siya, available siya, pero hindi mo talaga siya na-utilize. Hindi mo siya nagagamit. Okay? Hello mga kapatid, susundan po ba natin? Yun po, nahandyan lahat yung pwedeng benefits, nahandyan yung kanyang values, yung kahalagahan, and yet hindi naman talaga siya na-use, hindi siya nagagamit, no? Pwedeng alam na alam mo, pero hindi po talaga natin fully discovered at hindi po talaga natin siya na-maximize yung pagkakataon. So, untapped resource, another thing, siya po ay tinatawag na unexplored continent. Unexplored continent. Pag sinabi nating continent, ang nire-refer lang nito parang isang malaking lugar, no? Isang malaking area, large area that remains unknown or explored. Ang sarap siguro ng ganito, no? Yung parang may property ka. Ganong kakayaman, may property ka na sa iyo to. Sa iyo tong area na to, pero hindi mo man lang siya na-explore, hindi mo man lang siya napasyalan, hindi mo nga alam na sa iyo pala. Yun yung mabigat, ano? So, ang panalangin ay unexplored o sinasabi po nating hindi mo siya napasyalan, hindi mo siya na-discover na isang malaking area. Okay? So, potential area, meron ka pala, pero hindi po natin siya nagamit. Ito rin po ay tinuturing na untold treasure. Isang kayamanan na maaaring hindi mo siya hinuhukay, nahandyan lang siya. Valuable riches or asset that has not been discovered, it has not been revealed, it has not been appreciated. Yan po yung mga masasabi nating kagandahan po ng panalangin na hindi po natin alam. Parang isang kayamanan na nahandyan lang, konting hukay lang, kasi kukonek ka lang kay Lord, pero hindi pa po natin siya na-utilize, hindi po natin siya ginamit. So ito po ay valuable riches, bukod sa salvation na ating tinanggap, bukod sa kaligtasan na meron po tayo, another thing, nag-a-add talaga ng privilege natin as children of God is to come to Him in prayer. Tayo po ay manalangin po sa Kanya. Ang totoo po mga kapatid, ang panalangin, it has been, masasabi po nating the most talk about topic sa atin pong Christian life, sa atin pong mga Bible study,
sa mga preaching, pero hindi po talaga natin na-experience, hindi po natin siya nagagawa. Okay? But this is the greatest gift that God has given to us. Hindi po tayo pwedeng maging Kristiyano na matagumpay without praying. Na-experience nyo na po ba mga kapatid? Magiging matagumpay po ba tayo sa mga married couples na nandito? Magiging matagumpay po ba kayo bilang mag-asawa kung hindi po kayo nakikipag-communicate sa inyo pong partner? Halimbawa po, mga 20 years na kayong kasal, hindi kayo nag-uusap. Ewan ko kung tumagal pa nga kayo ng 20 years, di ba? Baka weeks lang, maghiwalay na kayo. Yung hindi kayo nag-uusap talaga, paano kaya nung ikinasal kayo? Tinatanggap mo ba ang babaeng ito? Ayaw mo magsalita, di ba? So walang usap-usap talaga. So, tingnan natin kung tatagal, most likely, wala po tayong makikitang tagumpay or success sa ganong klase po ng pagsasama. Ang pinakadulo po nito talaga ay miserable relationship. Just like our relationship with God. Kung wala po ang buhay panalangin, hindi po tayo nagpe-pray. We can read our Bible, pero baka po binabasa lang natin ito para mag-gain ng wisdom, para madagdagan ng ating alam, pero hindi po tayo nananalangin po sa Panginoon. Hindi po nabibuild yung relationship po natin sa atin pong Diyos. Kaya po, sa umagang ito, tingnan po natin what should be our prayer life or look like. What should our prayer look like? Ano po ba dapat ang maging itsura ng atin pong buhay panalangin? Ang una po, pray with persistence. Base po tayo doon sa ating verse. Si Paul, nagsimula po siya, sabi po niya, devote yourselves to prayer. Ito po yung pinaulit ko po sa inyo kanina. Iba-ibang translation po ng Bible, iba-iba po yung pagbibigay po ng highlight po dito. Alam po ninyo, yung pong interpretation ng Bible, tinitingnan po nila yung original manuscript. Tapos sinisikap po nila, maingat po nila itong itinatransfer sa salita po natin na maintindihan po ng mga tao, ng common people, para po mai-apply po natin, maunawaan po natin ng lubos. So si Paul, nagsimula po siya, sabi niya, devote yourselves to prayer. Ito po ay sa NIV. Sa New King James Version, sabi, continue earnestly in prayer. Pag sinabi pong earnestly, yung pinakasinsero na pwede mong gawin, pinakasincere na pwede natin gawin, magpatuloy tayo sa ganitong klase ng pananalangin. But the original text, sabi, continue steadfastly in prayer. Pag sinabi po natin steadfast, sabihin nga po natin steadfast. Pag sinabing steadfast, ibig sabihin ay firm. Okay? Pag sinabing steadfast, ang ibig po sabihin nito, unwavering. Pag sinabing steadfast, ang ibig sabihin, hindi ka dapat malikot. So, steady lang po tayo. Tuloy-tuloy po tayo sa atin pong buhay panalangin. Hindi po ibig sabihin yan na prayerful ka dahil mag-anniversary tayo, no? Kasi in-encourage natin na tayo po ay magsama-samang manalangin para po sa ating anniversary. Kasi po, talagang gusto po natin na maranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. We are thankful to God. We appreciate what God has been doing in our ministry. So kaya po, sama-sama po talaga tayong dumulog, lumapit po sa atin pong Panginoon. So, tuloy-tuloy lang po, continue steadfastly, tayo po ay nagpapatuloy manalangin. Tuloy-tuloy na po ito mga kapatid. Intimacy talaga ang atin pong binibuild sa taon po na ito. So, ang ibang translation po niya, ang ibig sabihin ay to persist in, to adhere firmly, o kaya po to remain devoted. Ito po, maganda po ito. Kaya sabihin po natin, remain devoted. Yung pong devoted, devotion, okay? Yung pong salita po na yan,
at ay ginamit po more or less 10 times in the New Testament. Pero nung gamitin po yan na 10 times, 4 po dyan ay ginamit referring to prayer. Yung 4 po dyan have something to do with prayer. Devote yourself in prayer. Imagine that, mga kapatid. 10 beses lang ginamit ang salitang devote, pero ang 4 dito ginamit po na ang pinatutungkulan ay panalangin. Actually, pag sinabi pong pray, okay, sinabi nating pray, ano na po yan Imperative na po yan. In other words, command. Pero binigyan pa po yan ng emphasis. Hindi lang basta pray, kundi sabi po, devote. Okay? So yung pagde-devote natin, sabi nga po natin dapat steadfast, naka-stick, committed po tayo sa bagay po na yan. Very strong word po yan. Sinabi, devote yourself. Imperative, that is a command, mga kapatid. At sa Bible po, maraming instruction ng Panginoon sa dapat po nating pamamalagi sa pananalangin. Sa Luke 18:1, sabi, now he was telling them a parable to show them that at all times they ought to pray and not to lose heart. Hello? Alam po ba natin yung parable po na yan sa Luke 18:1? Ito po yung parable ng persistent widow, yung widow na lumalapit po lagi sa judge na masama. Sabi nung iba, ang judge na masama dito, inilalarawan ito sa Panginoon. Hindi po ang Panginoon po yon, Actually, masamang hukom, Masamang judge. Kung ang masamang judge ay nagbibigay, nagpapataw ng katarungan sa mga taong makulit, lalo na po yung ating mabuting Diyos. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Kasi po mabuti po siya, yung pong masama, kulit-kulitin mo lang pala yung masama, bibigay din, ipagkakaloob din. How much more our good God? Mabuti ang Diyos at ipagkakaloob niya yung mga bagay na mabuti para po sa atin. So tinuturuan lamang po talaga tayo mag-persist, magtiyaga. Luke 11:9. Ito po yung familiar po sa atin, mga kapatid. Ang sabi, ask and it shall be given you. Okay? Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Ang ganda po noong binabanggit po na yan, na challenge po sa atin para lumapit sa Panginoon at manalangin. Sabi po, tayo po ay humingi, tayo ay bibigyan. Ano pa po? Tayo po ay humanap, makakasumpong. Tapos tayo ay kumatok at ang pintuan ay pagbubuksan po sa atin. Ang panalangin po, mga kapatid, pag sinabi pong persistent in prayer, hindi po ibig sabihin pahabaan manalangin. Hindi po pahabaan ng panalangin pag sinabing persistent praying. Ang ibig sabihin lang ng persistence is not giving up. Hindi po tayo easily nag-give up sa paglapit po sa atin pong Panginoon. Hello? Amen po ba doon, mga kapatid? Yung andali-dali po tayong bumigay, andali-dali po nating mag-quit sa paghingi po sa atin pong Panginoon. Yung alam nyo, ganado tayong mag-pray habang nandun pa po yung joy. Pero pag nawala na po yung joy, when the joy is gone, ayaw na po nating mag-pray. Pag wala na po doon yung feeling, okay? Pero hindi po tayo dapat nagdidepende sa atin po mga panalangin. Sabi po ni George Mueller, si George Mueller po, mga kapatid, isa po ito sa kinikilalang greatest prayer warrior. So, isinulat po niya ito, it is a common temptation of Satan to make us give up the reading of the Word and prayer when our enjoyment is gone. Sabi po niya, common temptation, pangkaraniwang pagsubok, tukso ng kaaway ito,
na yung pagbabasa ng Bible at pananalangin, kapag nawala na yung joy, yung gana sa atin, tayo po ay bumibigay na. As if it were of no use to read the scriptures when we do not enjoy them. Naranasan niyo na po ba yan? Na dati napaka-consistent naman natin magbasa ng Bible. Hindi ko po alam, mga karamihan naman ngayon, meron na po sa gadget nila eh. Pag na-traffic po tayo, kaysa uminit ang ulo, magbasa po tayo ng Bible. Hello? Meron po ba kayong mga application sa, mga application po niya sa inyo po mga gadget, sa inyo po mga cellphone? Amen po ba? O sino may mga application ng TikTok? Yeah. Malamang meron din, So, sino po yung may mga app ng Shopee? Yan. O, mas marami po yan. Yeah. Lazada. So, marami pong application pero wag pong mawawala ito pong Bible. So, may mga pagkakataon daw na parang ipapadama sa iyo ng kaaway na parang wala naman yan walang silbi na magbasa as if it were no use to pray when we have no spirit of prayer. The truth is, in order to enjoy the word, we ought to continue to read it. And the way to obtain a spirit of prayer is to continue praying. The less we read about the word of God, the less we desire to read it. And the less we pray, the less we desire to pray. So, be persistent in prayer. Pangalawang bagay po mga kapatid na maging itsura dapat ng ating buhay panalangin ay ito. Pray with passion. Ito po yung number 2 natin. Pray with passion. Magkaiba po yung persistence at magkaiba po yung passion. Yung passion po kasi, yung persistence parang tinutuloy-tuloyan mo lang. Yan po ang ibig sabihin ng napaka-persistent nito. Okay? Firm ka. Tinutuloy-tuloyan mo siyang gawin. Pero pag sinabi pong passion, nahando na po yung inclination ng atin pong hilig. Okay? Ini-enjoy mo na. Nando na yung enthusiasm, nando na yung excitement. Okay? Yung strong feeling to do it. Hindi ka na talaga kayang mapigilan. Iyon po yung sinasabi po nating passion. At ang simula po talaga, yung persistency. But eventually, magkakaroon na po talaga tayo ng passion. According po sa mga psychologists, mag-psychology muna tayo. According po sa mga psychologists, dapat po 66 days para ma-form yung habit na bagay na dapat mong gawin. Okay? Kasi pag ginawa mo lang kuminsan twice, ginawa mo lang na 4 times, after po niyan, tapos nag-skip ka na, hindi nabibuild po yung atin pong habit. Pero it takes 66 days para po sa mga European na study, 66 days. Pero ang pinaka-popular na studies, 21 days. Yung 21 days ay mag-perform ka na ng habit. And eventually, pag naging habit na po natin yan, nahando na po talaga yung sinasabi po nating passion. Si Jesus po ay napaka-passionate sa kanyang buhay panalangin. Ito na po yung regular na kanya pong ginagawa. So tingnan po natin gaano ka-passionate si Jesus sa kanya pong pananalangin. Ang mapapansin po ninyo kay Jesus, when He was hard-pressed, may mga pagkakataon na talaga pong siya ay nandyan po, napapaligiran ng mga kaaway po niya, siya po ay nananalangin. When He was tempted, siya po ay nagpe-pray sa kanya pong Ama. If He criticized, pagka po may mga tao na may mga sinasabi na mali laban po sa Kanya, He come to the Father and pray. So lagi po siyang
nananalangin. At alam po natin, doon po sa Gethsemane, before po siya nadakpin, siya po ay nagpe-pray. So, para po kay Jesus, ang panalangin ay hindi for emergency. Ito po talaga ay regular basis na ginagawa. Ito na po ang atin pong buhay. Every time we see Jesus, nasa panahon po siya ng pananalangin. So ito po yung isang bagay na maganda pong tularan po sa ating pong Panginoong Hesus. Alam po ninyo mga kapatid, it is in our prayer that we, parang pwede po nating sabihin, kasi ko ang target po natin is to be Christ-like. Saan pong karakter talaga pinakamalapit ang karakter natin kay Jesus? Ang layo no? Pero sa prayer life, ito po ang pwede po nating maging kamuka ang atin pong Panginoon. In Luke 3:1, si Jesus po ay nanalangin. While he was praying, the heaven was open. Alam po ninyo, nagagawa ng passionate prayer, nabubuksan po ang kalangitan. While he was praying, the heaven was open. Kung gusto po ninyo, nagbubukas ang kalangitan para po sa ating mga pangangailangan, be passionate about prayer. In Luke 6:12, before he called his disciples, he spent the whole night in prayer. So, passionate prayer gives direction. Marami po tayong mga pagkakamali sa buhay kasi hindi po natin nahingi sa Panginoon na i-enlighten po tayo. Bigyan po tayo ng liwanag at bigyan po tayo ng Panginoon ng guide sa atin pong gagawin. In Luke 9:29, at His transfiguration, while He was praying, alam po ninyo, yung appearance ng Panginoon, nagbago. Nagbago yung mukha ng Panginoon habang siya ay nananalangin. Pakitingnan niyo nga po yung katabi ninyo. Sino pa yung nagsabi niya, walang pagbabago? Ayan. Ano pong ibig sabihin ng walang pagbabago? Dapat po, kung walang pagbabago, parang at least shining, nagliliwanag po yung mukha. Ang Panginoon, dahil siya po ay laging babad sa presensya ng Panginoon, iba po yung itsura ng kanyang mukha, So, ito po yung isang bagay na kamangha-mangha sa panalangin. Nagiging maliwanag ang atin pong mukha. Pero grabe, pagka yung nakita mo yung kapatid mo, grabe, yung lukot na lukot yung mukha, parang nasa kanya na lahat talaga yung problema, di ba? Yung parang nawala ng iPhone, di ba? Wala ng iPhone, wala pang pera, wala pang ipon, di ba? So, yan po yung mga problema, nagbibigay po sa atin ng malaking problema, lukot na lukot ang muka, parang walang dependence talaga sa ating Panginoon. And tingnan po natin ito. Matthew 26:39. Doon po sa Garden of Gethsemane na binabanggit ko po kanina, nung siya po ay nananalangin, ibinuhos po niya ang kanyang kalooban sa Panginoon. It is in our passionate prayer that we can pour out our spirit to God. Kaya mo talagang ibuhos ang iyong sarili, wala kang itinitira sa iyong kalooban. Ang sarap po ng ganong feeling, na naibigay mo talaga, naibigay mo talaga lahat sa Panginoon. Na-unload ka. Ayan, yung burden ay naibigay na po natin sa atin pong Panginoon. In Luke 23:24, nung siya po ay nakapako po doon sa krus, siya po ay nanalangin. Very passionate prayer. Okay? Napaka-passionate ng kanya pong panalangin dito. Kaya po, natapos po niya yung kanya pong mission para tubusin po ang tao. Yung passionate prayer, yan po yung nagiging dahilan para po tayo ay makapagpatuloy sa pinapagawa sa atin ng atin pong Panginoon. Number 3 po tayo. Number 3, ano po ang itsura ng panalangin po natin, buhay panalangin natin. Number 3, pray with thankfulness.
Pray with thankfulness. Pagbabalikan po natin yung verse natin. Ano po sabi sa verse? Devote yourselves in prayer or to prayer, being watchful and parang pahina ng pahina, no? And thankful. Ayan. Magpasalamat daw po tayo. Sabi po doon sa verse. Kaya ano po ang makikita natin na dapat pong marka ng atin pong buhay panalangin? Pray with thankfulness. Si Paul, hindi po nakakalimutang i-mention ang bagay po na ito. Sabi po niya, Ephesians 5:20, babanggit lang po ako ng ilang verses. Ephesians 5:20, sabi po sa verse, pwede po bang basahin natin? 1, 2, 3. Ayan. O, tingnan po natin na si Paul, lagi pong naka-highlight, always giving thanks. Okay, always give thanks. Another verse, Philippians 4:6. Philippians 4:6. Ready? 1, 2, 3. With thanksgiving. Ayan. Pag nananalangin, sabi, when we present our request to God, sabi dyan, with thanksgiving, meron pong pasasalamat. 1 Thessalonians 5:18, hindi ko po alam kung nahandyan po sa ating slide. Dito po ay binabanggit po na tayo din po ay magpasalamat sa lahat po ng mga circumstances in our lives. Marami pa pong verse, Colossians 3:17 and 1 Timothy 4:4. Isa pong paanyaya na tayo po ay dapat manalangin na may pasasalamat sa atin pong Diyos. Expressing gratitude does several things in our life. Pag madalas po tayo magpasalamat sa Panginoon, may mga ginagawa po ito sa buhay natin. Ang una po, it articulates dependence. Ipinapakita lang po nito na tayo po ay dumidepende sa atin pong Diyos. Madalas na pagkakataon, iisip natin, meron naman tayong ipon, meron naman tayong hanap buhay, kaya tayo nakakasurvive. Kaya hindi dumadating sa atin talaga yung pasasalamat. But when we thank the Lord, ito po ay nagpapahayag na meron tayong full dependence to God, full dependence in God. Umaasa tayo sa biyaya lamang ng Panginoon. It demonstrates relationship. Pagka po tayo ay nagpapasalamat, ipinapahayag nito yung relasyon po natin sa ating Diyos Ama sa langit. And it generates humility. May kababaan po. When we thank the Lord, when we thank God, ipinapakita po natin yung kataasan ng Diyos at yung kababaan natin. Pinapakita natin that we are empty and magiging full lamang po tayo dahil po sa habag ng atin pong Panginoon. And lastly, number 4, pray making intercession. Pray making intercession. Ano po ang sabi po ng verses 3 to 4? Pwede po ba nating basahin po yan? 1, 2, 3. Okay? Yung pong verse 2, na atin pong hinighlight po kanina, ang sabi po doon, devote yourselves to prayer. Ano pang binanggit? Being watchful, being thankful. So, pinaalalahanan po ni Paul, ang mga kapatid sa Colossus, gawin ninyo ang mga bagay na ito. Pero, yung verses 3 to 4, binabanggit niya, ipanalangin nyo din kami. That is intercession. Hindi lamang po tayo nagpe-pray para po sa ating sarili. Normal na po yan no?
Kayo po ba dumating na po sa pagkakataon na parang another level ng prayer na po ang narating po natin? Yung hindi lamang po puro panalangin pang sarili, nagpe-pray din naman po tayo para sa ibang mga tao. Para po, pagka, alam po ninyo, pag family, kayo pa rin yun eh. Pagka yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo, kayo pa rin yun. Pero nag-pray ka na ba talaga para sa iba, para sa kapitbahay, para sa hindi ka mag-anak, para sa church, para sa ministry, para sa salvation ng ibang mga tao? Yan po, ang tawag po dyan ay intercession. We pray for others. So, yan po yung pinaka-basic ng intercession. At si Jesus, yung panalangin po ni Jesus, makikita po natin characterized by intercession. Isaiah 53:12, nag-intercede po ang atin pong Panginoon dito, no? Nagpe-pray po siya para po kuhanin ang kasalanan po ng mundo at patawarin yung transgression ng mga tao, yung ginawang kasalanan ng mga tao. In Luke 22:23, sabi po sa verse, I have prayed for you that your faith may not fail. Kahit po kay Peter, na isa po sa kilala po natin na disciple ni Jesus, ipinapanalangin po niya si Peter na ang kanya pong pananampalataya ay maging matatag. In Luke 23:34, nanalangin din po si Jesus, sabi, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, panalangin para patawarin po sila ng Ama. At marami pa pong mga verses na ang involved po dito ay ibang mga tao. So, ganito po ba ang klase ng atin pong panalangin? Mahalaga po mga kapatid, tayo po ay mag-invest pa ng mga time natin sa pananalangin. Sabi po natin, ito po yung untapped resource na handyan siya pero hindi fully utilized, hindi po natin nagagamit. Ito po ay unexplored continent. Meron ka pala, ang yaman mo pala, pero hindi mo man lang siya na-discover na para sa iyo. Yun ang malungkot, na mga bagay na meron tayo pero hindi natin nagagamit bilang mga Kristiyano. Pwedeng wala lang po tayong knowledge pero lagi naman po natin pinag-uusapan. Pwedeng tinatamad po tayo, idle lang po talaga tayo. Or pwedeng sabihin po natin, hindi lang po talaga natin ikinumit yung atin pong mga sarili. Ito po ay untold treasure. Mga kayamanan na kailangan lang po talaga nating hukayin para ma-experience po natin yung biyaya ng Panginoon para po sa atin. So continue to pray mga kapatid. Pray with persistence. Pray with passion. Gawin po natin itong lifestyle na natin na lumalapit, dumudulog po sa atin pong Panginoon. Thankful po tayo, dumadami po yung nagpe-pray sa likod every Sunday. Pwede po kayong makijoin, no? Pinagpe-pray po niyan yung mga gusto pa po nating makita na nangyayari po sa church. Pinagpe-pray po nila yung pong atin pong pagsamba every Sunday, na maranasan po natin yung presensya ng ating Panginoon, maranasan po natin yung kagandahan ng pagsamba. Marami pa pong iba. Nagpe-pray po tayo para sa mga may sakit. Get involved mga kapatid. Sumama po tayo sa pananalangin at ma-experience po natin yung kagalakan na tayo po ay tinutugon ng ating Panginoon. Pwede po ba natin i-commit yung ating sarili sa pananalangin? Tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. Ang linaw po ng sabi ni Paul, devote yourselves to prayer. Continue in praying. Continue steadfastly. Continue earnestly in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon,
na tinuturoan po ninyo kami ng mga bagay na para po sa aming sariling benefit din. Minsan po, meron po mga bagay kami na hindi ma-experience, mga bagay na kulang po sa amin kasi hindi pa namin talaga natutunang lumapit sa inyo sa magitan po ng taos-pusong pananalangin. Ngayon po, Panginoon, starting today, nagko-commit po kami, Panginoon, ng amin po mga sarili to devote ourselves in prayer. Panginoon, patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan. Bigyan po ninyo kami ng malalim po, Panginoon, na commitment sa bagay po na ito. At habang kami po ay nananalangin, personal din po kayong mangusap po sa bawat isa. Ito po, Panginoon, namin pong panalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen at amen.